Sana, kinilasyon din nga ang Diyos, kahit kasi pa na kinilasyon tayo, idinabilipay, kinilasyon tayo, sa rin asawa tayo. Kung kita inalipay na jowa, ako niya din, handa mo umang at tungtungtong, handa mapampansin oras. Nurin mo rin dahil na pandarante, handa mga signal. Pero, nararamdaman mo pa rin ba yung relationship mo sa may ganun? Kung wala na kapatid, you need to revive them. You need to revive your relationship with God. If you will not revive your relationship with God, through prayer, darating na pagbubulas ka. So, ang unang gawin ko natin, let's make or set an appointment talking with God. Ulitin ko, if you are not serious enough in your prayer, ibig sabihin na you are not serious enough in your relationship with God. Pagkalawa na kailangan we need to make an appointment is give time to know more about His Word. Igyan Pilipos Kapitulo 2, versikulo 16. Sabi ko niya, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Ito yung sabi ko niya sa Paul. When Apostle Paul, hindi siya nagtrabaho diyan ni Pilipos. So, missionary ni Pilipos. Tingnan mo natin, kahit kung mahirap yung buhay ng mga tumanggap ko kay Kristo, hindi po nila pinabayaan yung mga narinig po nila na mensahe kay Apostle ko ay nawalan na ng basta. Haan ba nilubusan na ganyan pa kayo? Bukan sa tigyan, pinmataw na po yung panunod daging ang ligda na inawag na sa uli ako. Unay na naging problema na ang dala pa naging kapag. Sabi niya sa mo sa they hold firmly the word of life. So, ibig sabihin, ang salita pala ng Diyos ay salita ng buhay. Kaya tingnan po natin, wala po sinong mga tao na makakarating po sa buhay wala kang gabi, hindi po siya nakikinig sa gabi. Kung ibang baga tao, mga na tao, nalinke, tikararawan, at mapanidyan, diyan lang na tayo, ninghaan na pulos, hindi ka panahon na nagtunggan, kinagbasa, nag-meditate, isaw niya ang Diyos na nila. Kahit po yung mga religious leader, ang nililay, hindi po pwede